Ako lang ba yung nasasarapan sa sabaw ng pinakbet? Pagdating naman sa gulay, ano yung trip mo? Yung malambot o yung medyo malutong pa? Basta kung trip mo yung pinakbet, para sa itong video. Madali pa to sa easy, tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Magluluto nga tayo ng pinakbet at maraming version, no? Iba-iba din yung version ng pinakbet. Pero ito pong iluluto ko ay yung isa sa version ng mga Tagalog. Hindi ko naman nila lahat kaya isa lang sa version. Alright? Merong pinakbet na hindi ginigisa pero ito po, nagisa tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Tinakpan ko lang saglit para mabilis lumambot yung kamatis, dinurog at nilagay ko na yung ating pork casin. Kung ayaw nyo lagyan ng karne, skip nyo na itong part na to. Alright, nilagyan ko lang din yan ng konting asin dahil gagamit tayo dito ng bagoong, kaya konting asin lang at paminta para lang magkalasa yung ating karne. Ayan, mix natin mabuti. At speaking, ito ang sikreto dito, lutong bagoong at timpladong bagoong na para lang mapadali. Alam nyo naman yung mga recipes natin dito, puro easy lang. Diba, siguraduhin nyo na trip nyo yung lasa ng bagoong at masarap para sa inyo. Yun ang gamitin nyo at siguradong masarap ang kalalabasan ng inyong pinakbet. Sasangkutsa ko lang tong karne. Sinama ko na yung kamote. Optional lang yung kamote, no? Sinama ko sa sangkutsa para lumambot agad kasi matigas yan. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagsasangkot siya ng may takip, nakita nyo nagkatas na, nilagay ko na yung ating kalabasa at isang tasa lang ng tubig. Ayan, takpan at hintayin kumulo. No? Oras na kumulo na, ilalagay ko na yung iba pa nating gulay. Kahit anong gulay na trip nyo. No? Huwag kayong maglalagay ng gulay na hindi nyo kinakain, masabi lang na kompleto ang rekado ng inyong pinakbet. Science naman, diba? Ayan, ninalo ko lang ng konti, sinunod ko na ang palaya at talong. Ayan, okra at sitaw. Ayan, tapos yun, ang siling haba. Ayan, takpan ko lang, pakuluan natin, palambutin natin saglit. No, tapos pagdating naman dito, preference na yan sa dami ng sabaw. Kayo na bahala kung gusto niyo mas masabaw. Sa lambot ng gulay, kayo na rin ang masusunod yan. Hinalo ko lang to kalagitnaan ng aking pagluluto pero di pa ako tapos. Tatakpan ko ulit yan at tutuloy sa pagluluto hanggang sa makuha ko yung gusto kong pagkakaluto sa ating gulay. Yan, nakadepende na nga po yan sa inyo. Pagdating sa bagoong, pwede kayong gumamit ng bagoong isda kung yun ang trip nyo. Ayan, tapos sa panimpla, pwede kayong gumamit ng patis. At yung iba naglalagay ng broth cube. Ako, wala ho. Ayan, masarap na bagoong lang. Konting asin, paminta, yung ating aromatics, at yung natural na lasa ng ating gulay. Iyan lang ang lasa ng ating ginawang pinakbet. And now, look at that. Alright. Diba? Napakasimple, napakasarap. At sinasabi ko nga sa inyo, nasasarapan talaga ako sa sabaw ng pinakbet. Kaya importante na yung gagamitin nating bagoong na pampalasa ay yung trip nyong bagoong. Kasi sigurado iyon din ang magiging lasa ng inyong sabaw. Ayan. Para naman sa mga paulit-ulit na nagre-request ng gulay kasi hindi daw ako kumakain ng gulay, alam ko naman na hindi nyo papanoorin to, no? May malang din kayo Na-request kayong gulay tapos di nyo naman pinapanood pag nag-upload ako. Pero yun, maraming salamat sa palagi nyo panonood, pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!